Bakit nga ba mahalaga ang routine sa mga batang autistic? Bakit kailangan palaging pare-parehas, no? Bakit kapag may binago lang na maliit na bagay, biglang nagagalit o kaya nagme-meltdown? Bakit hindi na lang siya masanay sa mga pagbabago? Eka nga, ang pinaka-constant thing lang sa mundo is change. Alam nyo, minsan ito ang mga tanong na naiisip natin bilang magulang. Pero para sa maraming autistic children, ang routine, hindi simpleng pagiging sanay sa nakagawian. Ang routine ay nagbibigay sa kanila ng predictability, structure, at sense of security. Kapag alam nila kung ano ang susunod na mangyayari, mas madali nilang mapaghahandaan ang sarili nila. Halimbawa, pagkagising, no, maliligo. Pagkatapos ng maligo, no, kakain at magbibihis. Pagkatapos noon, papasok sa school. Pag-uwi, kakain at magpapahinga. At pagkatapos, gagawin ang kanilang mga usual activities. Kapag ganito ang flow ng araw-araw, alam ng bata kung ano ang ini-expect niya. Pero kapag may bigla ang pagbabago na nangyari, for example, walang pasok today, hindi tayo dadaan sa usual na proseso or sa usual na routine na kinagisnan niya. Hindi magiging available yung mga paborito niyang activity. Medyo naguguluhan, no? Medyo nasisira ang flow para sa kanila. Para sa atin, maaring maliit na pagbabago lang yung mga bagay na yan, pero para sa isang autistic child, maaari itong maging napakalaking adjustment para sa kanila. Dahil hindi nila ganong kadaling kontrolin ang lahat. Minsan nahihirapan lang silang i-process ang mga unexpected changes, no? Gaya ng mga ganyaang biglaang pagbabago. At kapag hindi nila kayang iproseso ang mga pagbabago na yan, maaaring lumabas ang biglaang crying, frustration, maaaring magkaroon ng resistance o withdrawal, and meltdown, of course. Kaya malaking tulong ang visual schedules, countdown, reminders, at transition warnings. No, halimbawa, sulat mo, no? Sasabihin mo, anak, 10 minutes, alis tayo. O 5 minutes na lang, tapusin na natin to. Yung mga ganong bagay na pagre-remind are very good and malaking tulong kasi minamanage nyo in advance kung ano yung mga dapat niyang paghandaan na pagbabago. Sa ganitong paraan, nabibigyan natin sila ng panahon para mag-transition. Pero alam nyo, tandaan natin, ang routine hindi ibig sabihin na dapat walang pagbabago kailanman. No? Gaya nga nung unang sabi ko kanina, yun lang ang pinaka-constant sa mundo, no? Yun change. At mahalaga rin na unti-unti natin silang turuan na may mga pagkakataong nababago ang plano, no? Siguro mas maganda lang na unti-unti pinapaunawa natin dahan-dahan, sasanayin natin, bibigyan natin sila ng preparation. Pag merong mga konting frustration, no? Meron din tayo sa sarili nating patience for them. At higit sa lahat, no? Kung magkaroon man ng violent reaction or kung ano-ano man, no? Magkaroon tayo ng understanding. Dahil hindi natin kayang kontrolin ang buong mundo para maging predictable para sa ating mga anak, no? Pero kaya nating maging safe person na habang natututo silang harapin yung mga pagbabago na yan. Kaya kung anak mo kung ang anak mo mas kalmado kapag may routine, hindi ibig sabihin na yun lang yung makakasanayan niya. Baka yung routine kasi ang nagbibigay sa kanya ng sense of safety. At kung nahihirapan siya kapag nagbago ang plano, hindi ibig sabihin na mali siya. Baka kailangan niya lang ng mas maraming oras, preparation, at suporta. Alam niyo, sa mundong ito, maraming unpredictable na bagay. Ang routine ay maaaring maging isang maliit na bagay na nagbibigay ng malaking sense of security sa isang autistic child. At bilang magulang, no, minsan ang pinakamaganda sabihin natin, okay lang yan. Nagbabago ang plano, tutulungan kitang harapin ito. Alright? Okay, shout out time tayo. Bago tayo magtapos, isang malaking thank you sa ating mga kind warriors na patuloy na sumusuporta sa akin at sa aking anak, no? Special shout out po kila Meredith Pronto ng Binalonan, Pangasinan, Ana Leal ng San Manuel, Isabela,
Gigit Andaya ng Rodriguez Rizal, Erlinda Andrada Galapate, at Nimra Omomoy ng Honolulu, Hawaii. No? Abot na tayo dyan. Anod Satsalanam, Linda Sapino ng Baguio City, Alicia Andrada Rimoron ng La Union. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, sa pagmamahal at walang sawang suporta. Mula sa Pilipinas, nakakarating na tayo sa Hawaii at sana sa iba pang bansa. No? Maraming salamat po. All right, peace.